maraming standards na hinihingi ang batas. No? So unang-una, hindi kami po pwedeng magbigay ng payo o mag-abogado sa isang kliyente na alam namin na involved sa isang krimen. So, or sa isang illegal na gawain. Yan ang pangunahin. Pag ito'y nilabag mo, maaari kang masuspindi, matanggalan ng lisensya o ma-disbar. Pangalawa, hindi rin namin po pwedeng itago ito sa gobyerno. Kung alam mo na ang isang kliyente ay may gagawin o may ginagawa, yung lawyer-client privilege para sa mga nagawa na krimen, hindi mo pwedeng i-disclose. Pero yung gagawin pa lang o kasalukuyang ginagawa, dapat umalis ka sa relasyon. Kasi kung hindi, may obligasyon kang ipaalam ito sa hukuman or sa kapulisan, sa law enforcement agents. Otherwise, meron kang administrative liability. So kaya mataas mataas yung standard. Hindi ka mukha nung kapitbahay lang, may nakikitang illegal na gawain. Wala kang obligasyon Pero kung abogado ka, may obligasyon ka. Kaya mas mabigat, mas mataas yung hinihinging standard. Curious lang ako, attorney. How does that play with the fact that you also have to defend bad people in society, 'di ba? As a lawyer. Tama. Kasi yung pagiging bad people nila, judge talaga ang maghahatol noon, hindi ang abogado. So dapat ang abogado ay didepensahan ang lahat na nangangailangan ng legal na tulong. Tulad ng isang doktor. Pag ikaw ay lumapit sa isang doktor at magpapa-opera ka, hindi naman niya tatanungin kung masamang tao ka ba, terorista ka ba. Gagamutin ka ng doktor, di ba? Dahil yun ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ganon din ang abogado. No? Ang kaibahan namin sa mga doktor, meron kaming canon of ethics na nagsasabi, kapag may gagawing krimen at alam mong gagamitin ang iyong legal na serbisyo para gumawa ng isang bagay na labag sa batas, iyon ay dapat nagsasabi sa iyo, sa aming canon of ethics, hiwalayan mo na yung kliyente mong yan. No? Dahil hindi ka pwede mag-participate. Ang distinction doon, yung past acts. Yes. Yun ang pagtatanggol mo sa kanya. Correct. So, kunwari, akusado ng corruption yung isang government official, syempre, kukuha siya ng abogado sa Sandigan Bayan o sa ombudsman, no? So, pwede siyang i-represent. Pero pag meron siyang gagawin na masama at alam mo, you have to remove yourself from that situation. Ganun po ba yan? Tama po. So, kung alam mo na sangkot pa rin sa pogo, kung saan may mga torture chambers yung kliyente mo, ang pwede mo lang ipagtanggol sa kanya kung akusado siya ron sa nakaraan. Tama ba? Tama po. Pagka ito'y ongoing o may mangyayari pa lang, gagawin pa lang, yun po ilabag na sa aming canon of professional ethics. Napaka-stricto pala. Pag ganyan ba, that's a case for disbarment? Ganun ba yan? Yes po. Mahigpit po ang Korte Suprema. Marami na pong nasasampulan ngayon. Paano pala yun, attorney, no? Kasi may mga nagpapalutang na baka gusto nilang sampahan daw ng disbarment case itong si Attorney Harry Roque. Can you walk us through the processes, no? Kasi alam ko ano yan maraming ruta yan, di ba? Pwedeng IBP, pwedeng Supreme Court. No? Tama po. Usual po na yung iba kasi ginagawa, sumusulat direkta sa Korte Suprema. Tinatanggap ng Korte Suprema yan kahit anonymous, no? At itutuon, ibababa ng Korte Suprema, either ibibigay sa IBP for investigation or ibibigay sa Court of Appeals or sa isang RTC. Malawak ang kapangyarihan ng Supreme Court pagdating sa pagdidisiplina ng kanyang mga abogado kasi kami ay tinatawag na officers of the court. Pero ang normal na proseso ay magpa-file ng complaint sa IBP o yung Integrated Bar of the Philippines, magbubuo ng panel ang IBP at pasasagutin yung abogadong may kaso at magbibigay ng rekomendasyon yung hearing officer sa IBP board. Yung IBP board magbibigay ng rekomendasyon sa Supreme Court. At ang Supreme Court ang nagpapataw ng parusa o maaaring ibaliwala nito ang rekomendasyon ng IBP board. Ito pala, bilang panghuli attorney, no? Sorry, sinusulit ko na yung consultation, pero wala pa naman tayong lawyer-client relationship. Wala. Pang public service to, no? Okay. Yes, correct. Nakita niyo ba yung video na pinakalat nila yung grupo ng mga pro-Duterte nung SONA, July 22? Yung humihit-hit daw, yung Polvoron video. Yes. Ang kina-claim nila si Bongbong Marcos. But when I ask yung mga experts, napaka-obvious naman daw na manipulative video. So kinalad yan on the day that the president was supposed to issue or deliver the State of the Nation address. At isa sa mga nagpakalat niyan at patuloy na nagpapakalat si Harry Roque. Is that a very strong basis to file a disbarment case against him? Yung ganyan. Yung siya yung nagpo-post ng video na ganyan.
I will refrain from saying kung ito ay maaring maging disbarment, pero yung proseso pwedeng masampahan, no? Pwedeng masampahan ng kasong disbarment kapag ka knowingly nagpapakalat ka ng fake videos. Nasa ano rin po namin yan, nasa canon of ethics namin na hindi kami dapat magmi-mislead, magmi-misinform ng tao, no? Pero as I said, no, I will refrain from passing judgment doon sa liability dahil kapwa ko abogado, no? Pero yung proseso ay pwede hong masampahan kung mapapakita na ito ay fake video at knowingly ay kinakalat ang isang fake video for misinformation.